Sobrang makapangyarihan nitong kalaban ngayon nila Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay ang sindikato sa loob ng gobyerno. At ngayon nga mga sangkay, nung sinunog itong building ng DPWH, nagbabala na kaagad ang mataas na opisyal ng ICI. Posible raw di umanong isunod itong building ng COA. Nako mga sangkay, tingnan po natin. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Alam nyo mga sangkay, nakakagulat itong nangyayari ngayon. Patunay lamang po ito mga sangkay na ang sindikato sa loob ng gobyerno ay talagang may pangil, makapangyarihan. Biruin nyo, ang DPWH building, isa sa mga building ng DPWH, na may mga record, may mga documents, katakataka yung nasunog at nagliyab. Tanong tuloy ngayon ng marami. Nagdi-delete o nagtatanggal na ba ng mga ebidensya? Ngayon may babala. Ang ICI, mga sangkay, posible daw may isunod dyan. Grabe, no? Ganyang kamakapangyarihan ng sindikato na yan. Anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay malapit na makarating ng 2 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe, ngayon na, gawin mo na ngayon, pare at mare. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay ngayon. At eto na, pag-usapan po natin. Eto kasi, nakaraang araw, o kahapon, ito ang nangyari. Sumiklab ang apoy sa tanggapan ng DPWH. Bandang alauna ng hapon. Patuloy na inaapula ang sunog. Okay. Yan po, umabot pa po sa third alarm. Ayan ang nangyari mga sangkay. Yan. Yan po ang nangyari. Ngayon, ito yung komento ng marami mga sangkay. Starting clean, burn the records, cause of fire, evidence, mission success, crocodile win. Kawawang Pilipinas, tanging sa hatol na lang talaga ng Diyos aasa para magbayan ang mga sakim sa kayamanan at kapangyarihan. Praying for the Philippines. Halos lahat mga sangkay. Ito ang sinasabi. Halos lahat ng mga Pilipino, pare-parehas ng sinasabi, nagsusunog ng ebidensya. Ito ay classic na move na galawan mga sangkay ng isang sindikato. Yung may ebidensya, susunugin ng isang bahay para maisama yung ebidensya na masunog. Dati pa po yan ginagawa, lumang taktika. Pero ngayon, kasi may mga computer na, pwede nang masunog ang buong mga papel, pero yung nasa loob ng computer, pwede po yun ma-recover. Ngayon, mga sangkay, let's say, may sinunog. May mga files doon. Ano na ang mangyayari? Alam niyo sa DPWH, ang isa sa mga nakikita ko dyan, ang record doon ay sa mga kontraktor. At mismo mga tao sa loob ng DPWH. Nakabahagi po ng isang malaking sindikato sa loob ng gobyerno. So kung totoo man na sinunog ito at gawa ng isang sindikato, iba, mga sangkay, ibig sabihin ganun sila kamakapangyarihan. Kaya nilang sunugin ang isang building ng gobyerno just to remove those evidence laban sa kanila. Kaya sana, nailagay po ito sa computer nang sa ganun kahit po mabura lahat doon, at least may record pa rin. Ngayon, mga sangkay, eto. Ang sabi po ng ICI chair, secure all COA records. Nagbabala na po siya. I-secure na daw lahat ng record ng COA. Bakit? Sabi niya dito, ipinag-utos ng NANIP Independent Commission for Infrastructure, ICI chairperson, Andy Reyes, ang agarang pag-secure ng mga dokumento mula sa Commission on Audit
na makatutulong sa investigasyon ng manumalyang flood control projects. Kasunod ito ng nasunog na opisina ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City. Nangangamoy na mga sangkay. Kayo ba, kung tatanungin kayo, maniniwala ba kayo na yung sunog na yun ay nangyari ng hindi sinasadya? Maniniwala ba kayo na gano'n yun? Ako in my own opinion, di po ako mapapaniwala na yun ay hindi sadya, may sumabog na computer, kaya nangyari yun. Isang malaking kalokohan yan. Ngayon, nakikita po natin ang galawan ng mga sindikato sa loob ng gobyerno. Sa madaling sabi, kung ang presidente ay makapangyarihan, mas makapangyarihan ito ngayon, itong sindikato. Dahil kaya po nilang magpasunog ng isang building na may mga ebidensya. Kaya ayon kay Reyes, mabala ni Reyes, posibleng mangyari rin ito sa COA kung saan maaaring sunugin ng mga sangkot sa anomalya para pagtakpan ang ebidensya. Ito na yon, guys. Kaya dapat ang COA ngayon, ang Commission on Audit, kailangan na po silang kumilos bago pa pumahuli ang lahat. Kasi nakikita na po natin yung galawan nitong mga buhakang mga sindikato na ito, mga sangkay. Kaya pala hindi kinaya ni PRRD ang mga ito noon kasi makapangyarihan talaga sila. Kaya pala hindi masako-sakoti noon ng mga naunang presidente. Kasi nga po ganun, that's how powerful these people. Ganyan po sila katindi. Ganyan po sila makapangyarihan. That is why, mga sangkay, kailangan po maging alerto dito yung buong gobyerno ng BBM. Gumagalaw na ngayon ang mga galamay ng sindikato sa loob ng gobyerno. At ngayon, medyo komplikado yan kasi sino ba dapat ang pagkatiwalaan dito? Pwedeng magbayad ang mga yan ng mga tao sa loob para magsunog ng ebidensya. Sabi nga po ni Andy Reyes, I told them that we have to secure all the records of the Commission on Audit because there is a tendency for the criminals to burn down the office. You see? Ito nga po, mga sangkay, nagtanong dito si Tito Soto. Pakinggan po natin, mga sangkay. I just want to know what is there in the DPWH Quezon City office that was burning a few hours ago. Alam naman doon. If I'm not mistaken, this might be part of the Region 4A office. I'm not sure, but I know So yun po yung mga documents na naroon, mga sangkay. there are one or two offices along EDSA in that area, Quezon City, 4A. This is actually an office 4B of the DPWH. Ayan na, 4B at the DPWH. 4B. Yes, Your Honor. Mindoro. Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH ng mga suppliers like semento, mga bakal. Dito po tinitest. Pero ito po yung testing site. Testing site. Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. No. You see? Mayroon. So, With due respect to that office, as per testimony of witness Bryce Hernandez, there is 1% for the testing office of the DPWH, where voucher is 1%. Thank you. So the 1% documentation is gone. Grabe. Grabe. Ang lala ng ginagawa ngayon, mga sangkay. Malala itong sindikato. Hindi po ito biro. Kaya pala walang nagawa sila Belgica dati. Hindi nila kinaya ang ganyang kalalang, ganyang kamakapangyarihang mga sindikato na ito. So ngayon, ang kailangan gawin talaga ng gobyerno, tugisin na itong mga sindikato na ito. Kailangan mapakulong sila. Lahat sila. Kahit na sinong mga buhaya ito. Nakakapanggigil,
Pambihira. Gagawin talaga nila ang lahat para lamang po mapanatili nila yung sistema na yan at hindi sila maisiwalat. Grabe. So, kailangan mag-ingat. Ngayon, ang COA, posibleng isunod. Posibleng isunod ang COA building dyan. Diyos mio, Marimar. Pambihira. Ay, naku po. Matinding laban ito ni BBM ngayon. Hindi ito biro, guys. Tapos yung mga DDS pa, sakit sa ulo. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click nyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.